What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Grabe tong mga revelasyon no, na nasagap ni Madam Maharlika sa taong bayan na isa sa mga masugid na manonood nito no, ang nag-text sa kanya na pinaghahanda na di umano ang mga kasundaluhan sa maaring mangyaring giyera sa West Philippine Sea. Naku naman po, nawinika doon na tinawagan di umano ang asawang sundalo na kanyang batalyon upang pag-usapan ang nalalapit na giyera di umano ng Pilipinas at China. Dagdag pa rito, ang balitang nagpakawala ng rocket ship no, ang China malapit sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, nakakatakot isipin na walang balita no pagdating dito. Kung kaya naman nakakapangamba din sa atin na mga ordinaryong Pilipino na baka biglaan na lamang na may sumabog no sa lugar natin at hindi natin alam na digmaan na pala ang nangyayari. Wag naman sana, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nakaschedule sila pero may ibang intention. Who knows? Hindi natin alam. Based dito sa nangyayari ngayon sa atin dyan sa South China Sea. Malay mo, ang Tama. nakalagay pala doon sabi ko nga, bang 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 papunta sa bahay ni Kuting. Oh, 'di ba? So yun yung titignan natin mga palangga. At kaya marami talagang maapektuhan dito. Magkakaroon kasi parang boom, 'di ba? Masakit sa tenga 'yan eh. Parang isang Biglaan na lang. bomba. Baka may mga problem kayo, 'di ba? Sa inyong mga tenga, lalo kayong mabingi. So dapat yung concern dito is yung government ay talagang pinapaalam kasi ang risk nito ay sa taong bayan. Pero bakit sinisikreto sa atin? Binalita na ba ito? Baka mali lang ako. Binalita na ba Hindi ito pa. mga palangga? Hindi pa, di ba? Kasi etong paglo-launch ng mga rocket-rocket na ito mga palangga, ayon sa ating pagsasaliksik, ito ay based sa ating treaty. Okay? Based sa treaty which is Outer Space Treaty. Yan, meron palang treaty ang United Nations about that. Enable for a country na mag-launch ng mga ganito. So, susundin niya ito mga treaty na ito. Ayan, meron pa tinatawag na Liability Convention. Okay, in 1972. Ano ibig sabihin ito? Establish the liability of countries or for damage caused by their space objects, key points. Okay. Ito. Sabi dito, liability convention. So, ibig sabihin, kapag may mga nagurgur sa inyo, may pananagutan ang China na kayo ay i-compensate o bayaran o i-repair ang kanilang mga nasira. Yun ang sinasabi dito ng liability convention. So, enable for them to do that, meron tinatawag na registration convention. So, ang mga bansa ay nire-require para i-register itong kanilang mga space objects. Ito yung mga rocket nila, kung ano man, na gusto nilang paliparin sa kalawakan sa UN. Alright? And also, meron pa silang tinatawag na rescue agreement pala. Ang dami, oh. So, ano ang ginagawa ng rescue agreement? Para ma-providean ito ng rescue yung mga astronaut nila sa loob. 'Di ba? Oh, 'di ba? At yung mga magiging damage sa ground. So, yun ang ibig sabihin nito mga palangga. Pero, ano ba ang dapat nating matutunan dito sa pagpapa-chorva nila? Kailangan niya maganda. Kasi hindi mo alam kung, well, ano talaga ang purpose niyan? Iti-test lang ba yung capacity nitong kanilang rocket na ito, yung Long March 7 na ito, or what? Kasi magkakaroon talaga ng pwedeng possible damage sa not kalawakan, sa kapaligiran. Kasi ang kalawakan, di ba, air, ganyan. At saka yung rocket ship na yan mga kababayan ay gagamitin no para sa communication or navigation ng China na maaring pakinabangan kapag nagkaroon ng giyera between Pinas at China. Kaya nga pinwesto nila sa West Philippine Sea upang magkaroon sila ng connection once na nagkaroon ng digmaan. Sa kapaligiran. Ngayon, mga kababayan, sa itong pangyayaring ito, dapat talaga sabi ko nga, maging aware ang taong bayan. Kasi,
maraming pwedeng mangyari dito. So anyway, enable for a country to launch this kind of racket, dadaan siya sa proseso. Like kanina binabasa ko, no? Sabi ko yung Pilipinas noong 2019 na nagkaroon tayo ng Philippine Space Agency. At sabi dito sa teka ko. Sa na-research ko, ang China pala ay gumastos diyan ng magkano ba ginastos nila diyan? Dito kanina sinulat ko sa notes ko. Okay, ayun. Sabi dito ang SpaceX, di ba? Elon Musk has mentioned that it took around 1 billion in private investment and 500 million from NASA. Tama ako doon, naalala ko. Then, ang Chinese, government, ang ginastos naman nila dito, ang initial investment nila is $1 to $5 billion. Pero, from Chinese government. So, naisip ko na binabasa ko kanina, kung tutuusin, kaya yan ng ating bansa. Yung $1 billion, this US dollars, 1 billion kahit $2 billion, pwede tayo mag-create ng ating Falcon, kung hindi Falcon 1, o kunyari Maharlika 1, o Maharlika 2, Maharlika 3, pwede tayo magkaroon ng rocket. So, pwede tayo makasabay sa world in terms of communication, sa space, mga ganyan. Pwede nating magsabay. Pero bakit natin hindi kayang sumabay dito sa Amerika at lalo na sa China? If the administration mag-spend ng 1 billion o 5 billion dollars para magkaroon tayo ng ganyang mga super hyper, 'di ba? Super hyper yung sobrang ang tawag dito technology, 'di ba? High technology para in case of war meron tayong maaasahan. Kayang-kaya natin 'yon. The problem is ang pera ninyo, let's say ilalagay natin niya sa Philippine Space Agency na 'yan, let's say 5 billion, nanakawin kasi ng mga politiko. Kaya hindi tayo makapaglaban-laban. Lagi na lang tayo dun sa sira-sirang mga barko o sira-sirang eroplano. Minsan nga mga donasyon pa, no? Galing sa ibang bansa, di ba nakakaya yun? Kung tutuusin, napakayaman ng bansang Pilipinas, ngunit ginagatasan lamang talaga tayo ng mga nauupo. Kaya walang improvement pagdating sa mga ganyang usapin. Donate sa atin ng iba't ibang bansa. Kaya hindi tayo makalaban. Kung tutusin, mayaman ang Pilipinas talaga. In terms of resources, mayaman ang utak ng Pilipinas, matatalino. The problem is, ang mga utak na yan, ginagamit nila sa pagnanakaw. Imagine mo, $1 billion lang ang in-start ni Elon. Diba? Para makapag-launch ng Falcon 1 and Falcon 9 na yan. Kayang-kaya ng Pilipinas yan. Kaso, itong mga buwaka ng inang politiko, papasok na naman tayo, yung budget na yan, sigurado ko na nakawin nila yan. Pati sa mga office supplies, pati mga bond paper na nakawin nila yan. Kasi they don't care about you. Tama. Katulad ngayon. Di ba? Kung magkagyera man, iiwan kayo. Kasi yung pera na dapat pang racket natin, para sa ating racket, inuwi na nila. When I say inuwi, inilabas na sa ibang bansa, pinaaral na sa kanilang mga anak, pinabili ng bahay sa kung saan-saan. Kaya talagang kapag nagkaroon ng bang, ang kawawa dito, tayong mga mahirap. Kayong mga mahirap. Now, look at this. I-correct ninyo ako, mga kababayan. Pumunta kayo, nakita nyo ba inulat ba ito ng news media? Ang mainstream? I don't know. Inulat ba ito, pinost ba ng Presidential Communications? Pinost ba ng DILG ito? I'm not sure. Pero dapat, ahead of time, ina-announce na nila ito doon sa mga taga Burgos, Ilocos Norte, kasi hindi po biro ito. Bang! Gaganon niya ng bonggang-bongga. What if kung lumihis? Hindi? Uwi daw. Sabi ni Shell Brillante, uwi sila ng Mindanao. Pumunta kayong Davao. You know why? Kung bakit Davao ang sanctuary ninyo? I don't think na titirahin ni President Xi. Just in case. This is just me. Punta kayo dun. Baka Ilocos number 1. Kawawa naman kayo dyan, mga palangga. Ba't ganun pa man, mga kababayan?
Pwede. You connect the dots. Okay? Ako, sinasabi ko lang sa inyo yung mga nakakarating sa akin. Hindi po ako henyo. Okay? Definitely not. Okay? Hindi rin ako manghuhula. Okay? I'm just a regular person like you. Maybe you're smarter than me. Okay? Ako, ang mission ko dito para i-relay ang mensahe sa inyo. Tignan ninyo ang iba-ibang statement ni Marcos Jr. dito sa issue ng South China Sea. Una, tapang-tapangan, and now, diplomacy, da-da-da-da-da. Sabi ko nga, in the first place, if this bangag government gusto kayong iligtas sa bang-bang-bang, sa first day pa lang, nakipagkasundo pa siya. Recently, meron dyan, nag-post si Mother Pebbles Salakera. May nag-message sa kanya na asawa ng sundalo, na sinasabi yung kanyang asawa ay, itong sundalo ay magre-retire na. Basahin na lang natin para updated kayo. Kasi ito po ang mga tao, itong mga sundalo na ito, ay mga nagme-message sa aming mga vloggers para iparating sa inyo ang mga nangyayari sa kanilang hanay. Diba sinabi ko sa inyo the other day na may nakausap akong general na yes, matutuloy ang bang bang bang. Ini-etchos lang kayo ng government. Kaya sabi ko, someone has to do something to stop this bang bang bang. This is not fake news. Pero my question to you, gusto niyo ba ituloy ang bang bang bang? So para hindi matuloy ito, you have to do something. Ito, may si Mother, busy-busy, nakapopost. Mother talaga. Sabi dito, paano si palangga ko? Pebbles Salakera. Sabi ng asawa ng sundalo, Ma'am Pebbles, good morning po. May sitwasyon po kasi kami na kailangan ng tulong. Scout Ranger po ang asawa ko. Napakaraming beses na po siyang napasabak sa gyera. Ang pinaka-last ay ang sa Marawi at isa po siya sa wounded sa isa sa mga nasugatan. 6 years to go, pwede na po siya mag-early retirement. Pero kahapon po kasi, pinatatawag po sila ng kanilang batalyon commander. Bago ang lahat ng kuda, pinaalalahanan po sila na ang karuwagan sa gyera ay isang malaking kasalanan sa institusyon. So, yun na nga po. Tinanong sila sino ang willing na sumabak sa gyera sa West Philippine Sea against China kung matutuloy daw po. Asawa ito ng sundalo. Right? Nag-uusap na kaming mag-asawa na in case po talagang hindi mapigilan ang gyera, hindi po siya sasama. Kasi po talaga namang malaki ang posibilidad na hindi na siya makakauwi ng buhay. Sabi nga po ng asawa ko, kung totoong rason ng gyera lang, handa daw niyang itataya ang buhay niya para sa bayan. Pero ang makipaggyera po tayo dahil sa rason na utos, okay? Ano sabi dito? Bayan, na utos ng, where is that? Patay na utos ng Kano, sabi niya, at para lang palabasing mali ang foreign policy ni Tatay Digong ay hindi po tama. Kaya po nasabi ko na lang na sana magka-people's power na para po maiwasan ang gyera at malagay sa tamang pamamahala ang Pilipinas. Talaga pong sasali kami kung matutuloy po yan. Hope po mapatuhan nyo kami. Kami kung tama, mapayuhan. Kung tama po ba, hindi na sumali ang asawa ko sa nagpalista na pupunta sa Luzon. Alam po namin, pag-initan siya at posibleng mawawala ng trabaho. Ulitin po namin kung para talaga sa bayan ang gyera, handang-handa po siya. My advice to you, my dear? Well, follow your gut, follow your heart. Di ba? So, itong mga messages na ito, at ito yung mga information na pinaparating ko sa inyo, at yung mga nangyayari dyan, naputulan ng daliri, di ba? Kung napanood ninyo, itong si Mr. Facundo doon sa Senate hearing, no? Kay Amy Marcos, noong nakarang araw, habang nagkukwento siya, kino-quote siya ni DND Secretary Gibo Teodoro,
Naku, napanood ninyo, habang sumasagot itong kawawang sundalo, talagang parang sabi niya, "Sir," sabihin ko ba, "Sir?" So, sunod-sunuran sila dito sa kanilang Hmm. amo. Hindi nila ma-express yung sarili kung ano talaga yung nangyari kasi ayaw ipasabi sa kanila. Ang sa akin lang, mga kababayan, kung titignan ninyo, dapat ang pinag-uusapan natin ngayon sa ika-2 years ni Bangag Jr., ang pinag-uusapan ng Pilipinas ngayon dapat kung paano yuyumayabong yung Pilipinas. Wow, ang ganda-ganda naman mga infrastructure projects ni Kuting, 'di ba? Dapat gano'n. Nagpatayo ng ganito, may mga bagong kalsada, bagong tulay, bagong ospital, bagong ganyan. Ito yung mga pinag-uusapan natin. Bang, bang, bang.